Sa nakaraan nating video, nakapasok na nga ang dalawa sa loob, napasubsob ang mukha ni Dibo sa lupa. At sumigaw kung nababaliw na ba ang ating bida. Ang pagpasok sa pangwaluhang tao na gate ng dadalawa lang, dapat raw may limitasyon ang kabaliwan ng ating bida. Ang tingin raw ba umano nito ay biro lang ang pinaggagawa nito. At kailangan pang gumamit ng sandatang di niya nakasanayan dagdag pa nito. Habang si Palm ay seryoso lang at pinapakita ang hindi nasisiyahang ekspresyon. Biglang may napansin si Dibo sa likuran mga halimaw na mabilis tumatakbo papunta sa kanila. Ang mga halimaw na ito ay may hitsurang putol na kahoy may tatlong mata at parang gagamba dahil sa maanim na mga paa. Ito pala ay ang mga stumps o tuod. Di makakalma si Dibo sa mga nangyayari mahigpit nitong hinhawakan ang sandatang bigay ng ating bida. Nagkamali siya dahil sa kanyang pasisigaw ay nag-ambala ang mga halimaw. Ang mga halimaw na ito ay kilala sa kanilang matitigas na balat na ang mga sibat at espada ay nahihirang makatagos. At ang bilang nila ang siya mas nagpapahirap. Pinatabi siya ni Palm at ikinagulat ito ni Dibo. Saglit lang saad nito. Ang ating bida naman ay patuloy lang sa pag-abante papunta sa mga halimaw. At nagpakawala ito ng fire arrow, tinamaan nito ang isang tuod. Gulat na gulat si Dibo sa nasasaksihan. Tuloy-tuloy lang sa pag-atake ang ating bida, walang kahirap-hirap na pinagbubutas ang katawan ng mga halimaw gamit ang fire arrow. Kaliwat kanan di mabilang na mga halimaw ang pinagpapatay ni Paume habang si Dibo naman ay nakatayo lang sa likuran nito. Nagsalita si Palm at sinabing nakakadismaya si Dibo sa asal nito pagkapasok pa lamang ng gate. At pinaalalahanan itong wag na itong uulitin sa susunod. At makikita sa kapaligiran ang mga tuod na nagkadurog-durog, nagkabutas-butas at nagkasunog-sunog na mga katawang nakakalat sa lupa. Di makapaniwala si Dibo at napatanong kung anong klase ng halimaw ba ang ating bida. Lumipat ang dako sa isang napakaliwanag gabi sa ilalim ng malaking buwan. May isang malaking gusali na makikita may nagsalitang kinagatan na ng mga merchant ang pain. Pinagtatrabahuhan pa namin ang oras para sa plano, ngunit napili na namin ang mga taong ipapadala sa ad ng isang taong nagsasalita habang nakaluhod. Ito ay nakaluhod sa taong may mahabang buhok na nakatayo sa may bintana may hawak na baso ng alak. Humihingi ito ng pahintulot upang magpatuloy. At pumayag naman dito ang lalaking may mahabang buhok at makikita sa aura nito na ito ay napakalakas na tao. At nagpaalam na nga ang mensahero gamit ang parang isang shadow technique na kayang maglaho sa kadiliman. Nagbigkas ang lalaki ng katagang. Ang lahat ng mangyayari ay maaayon sa kagustuhan ng taong yun. Ang kalayaan para sa Maple World. Sa pagpapatuloy ng kwento, naubos ang mga tuod na halimaw. Pinagbubutis ito pinagsusunod ni Palm. Namumutla parent si Dibo na sinasabi kay Palm na ang nakakolekta siya ng humigit kumulang 27 mana stones. Habang hawak-hawak ang supot ng pinaglagyan nito. At inaya na ng ating bida si Dibo na umalis na agad namang sumunod si Dibo. Sa patuloy na paglalakad ng dalawa sa napakainit na panahon. Nag-iisip si Dibo habang patuloy silang naglalakad na, akala niya isang baliw at hanggal lang si Palm pero hindi pala ito nagbibiro na gusto nitong i-raid ang dungeon ng sila lang dalawa. Isang telekinesis ba yun? Di pa siya nakarinig na may gumagamit ng ganang uri ng skill na yun at lalong di pa raw niya narinig na may taong gumamit ng fire arrow ng ganun kagaling. Kung sasama raw si Dibo sa taong ganito kagaling at katalentado ay makakakuha at makakaipon raw siya ng napakaraming pera.
Kahanga-hanga dahil 7-3 ang hatian, magkakaroon umano siya ng kakayahang mag-ipon ng pera para sa medikal na pangangailangan at sa mga gastusin sa buhay. Habang ito ay nakangisi sa sobrang saya, bigla namang nagsalita si Palm at sinabing nahanap ko na. At nagulat lang si Debo dito. Ang tinutukoy pala ni Palm ay ang isa na namang grupo ng tuod o stumps. Nasa likod ang dalawa ng isang malaking bato. Nasa 8 bilang ay hindi siyam pala ang dami ng tuod sa ad ni Debo. At perpektong bilang raw iyon sabi ni Palm. Nagulat naman si Debo sa sinabi ni Palm at tinanong itong, ano perpektong bilang? Tinitigan na naman siya ng ating bida nang may pagkadismayadong ekspresyon na lalo lang nagpalito at nagpataka kay Debo. Ilang sandali may nagtapo ng maliit na bato malapit sa mga tuod. Distraction pala ito upang makaatake si Debo mula sa itaas ng mga tuod. Iwinasiwas nito ang kanyang polearm ay makikita nating napakadali nitong nahati ang isang tuod. Na siya namang nagpaalerto sa iba pang mga tuod. Napamura si Debo, kailangan niya umanong labanan ang mga hangal na na siya lang mag-isa. Naiinis rin itong sinasabi na hindi siya sanay sa sand at ang dala-dala niya kaya dagdag hirap ito sa kanya. Kahit na magkaroon ng 10 buhay ay di sapat sa sitwasyong ito habang ang mga tuod ay papasugod na rin kay Debo. Si Debo naman ay nagrereklamong sinasabi na ang ating bida raw ay isang napakabaliw at hanggal na boss. Habang ang ating bidang si Palm ay pinapanood lang ang kaganapan sinasabi nito sa sarili na, sinabi umano ni Debo na sanay ito sa espadang sandata lang kaya makikita at mapapansin dito ang mga hindi maayos na galaw gamit ang polearm, at makikita nating pinapalibutan si Debo ng mga tuod. Pero di magtatagal mapapagtanto rin umano ni Debo na ang polearm na sandata ang siyang magpapalakas sa kanya. Walang kaduda-duda sa talento ng taong ito, dahil siya lamang ang natatanging pinili ni Polearm Hero Oren bilang kanyang mag-aaral. Kahit paman mabibilis at makukunat ang mga tuod, makikita nating madali lang pinaghahati, pinaghahampas at pinagpapatay ni Debo ang mga ito. Makikita natin ang seryoso at determinadong muka ni Debo habang nakikipaglaban sa mga halimaw. Tingnan mo ang polearm, mayroon itong malaking saklaw ng atake at ang lakas nito, at tayo ka mas komportable itong gamitin kumpara sa isang espada. Nang tumigil na ako sa pagiging tensyonado, gamaan ito, kapag ginamit ko ito ng mas malumanay at kalmado ay makikita natin si Debo na gumagaling at mas mahinahon, mas mabilis, mas tumpak, mas eksakto na sa paggamit ng polearm, siya pala ang nagsasalita kanina tungkol sa polearm. Patuloy pa rin sa panunood at pag-obserba ang ating bida, at sinasabing, mabilis umanong natutunan ni Debo ang paggamit ng polearm. Kahit hindi pa man na-awakened ni Debo ang circle, subalit ganito na siya kagaling napabilib nito, ang ating bida. Biglang huminto si Debo sa pakikipaglaban ng tumangala ito sa langit nakita nito ang napakaraming nagliliparang halimaw.at napasigaw ng may lindol. Bigla yumanig ang lupa, na para bang may lalabas dito. At may lumabas ng isang napakalaking paa sa harapan ni Debo na siya naman nitong ikinagulat. Mabilis itong nagpakawala ng atake gamit ang isang paa mabuti na lang hindi ito nataman pero tumilapon si Debo dahil sa ataking ito. Napanga sa gulat si Debo at napatanong kung ano bagay na yun. Makikita natin ang isang napakalaking kahoy ito pala ay ang Stumpy ang boss ng mga tuod. Umatake ulit ang halimaw buti na lang at nasadyap ni Palm si Debo at nagkadurog-durog ang lupa dahil sa lakas ng atake.
Bigla namang hinagis ni Palm sa Dibo na siyang di inaasahan nito at bumagsak ito ng una ang likuran para itong batang walang kalaban-laban. Sa harapan ng halimaw naghanda ng atake si Palm makikita ang apoy na lumalabas sa kanyang baston. Habang sinasabi na ang sukat o laki ng halimaw ay walang kinalaman sa kung gaano ito kalakas o kadelikado. Kung gayon man ay mas madali itong tamaan dahil sa laki nito. At makikita ang isang fire arrow na lumilipad. Napangiti naman si Dibo nang makita ito at nagwika, "Yes, ang magic ay gagana laban dito." Subalit ang atakan pinakawalan ng ating bida ay madali lamang naharang ng halimaw. Ang reaksyon ay mabilis umano sa inaasahan ni Palm, at nagpakawala ulit ng isa pang fire arrow ang ating bida at pinaga niya ang kanyang telekinesis. At pinaikot-ikot ang fire arrow sa halimaw at naghahanap ng tamang pagkakataon upang patamain ito sa halimaw. Nang nakahanap ng pagkakaon sa blind spot ng halimaw ay agad itong pinapunta ni Palm sa likuran ng halimaw subalit ganun pa rin ang resulta mabilis itong naharang ng halimaw para bang ang mata nito ay naka-sharingan na kulay dilaw. At dahil dito lumaki ang mata ng ating bida sa gulat. Pati ang magic ay di gumagana laban dito. Sumigaw si Dibo, "Ano ang tinatayo pa ng ating bida? Kung ayaw umano nitong mamatay tumakbo na raw sila," habang ang halimaw ay makikitang parang tumatawa ito. Seryosong inaanalisa ni Palm ang lahat, isip nito hindi sa walang epekto ang magic sa halimaw. Dahil kung dito tinatablan ng atake ay dapat hindi nito hinaharang ang atake. Kung ganon ang kaso, ang problema ay ang mga sanga nito. Habang patuloy sa pagtakas ang dalawa patuloy rin umaatake ang halimaw gamit ng mga sanga nito na siyang bumubutas at dumudurog sa lupa. Pagpapakawala na naman sana ng atake ang halimaw na ikinatakot at ikinabahala ni Dibo. Subalit mabilis na nakapaggamit ng telekinesis si Palm ginamit ang isang batong patungan kinontrol ito pinalipad upang gamiting pantakas ng dalawa. At tagumpay naman ang ginawa ng ating bida, napasabi si Dibo, "Nice one boss." Akala niya umano ay mamamatay na siya habang hingal na hingal. Biglang tinawag ni Palm si Dibo, sinabihang siya ang bahala sa mga tuod na kay katumbas ikinagulat nito at napasabing kailan pa. At nasa gilid pala nila ang napakaraming tuod. Si Palm naman raw ang baalang humarap sa Stumpy na boss ng mga tuod. Pipigilan pa sana ni Dibo ang ating bida subalit mabilis itong nakaalis sa lugar. Makikita natin si Palm na naka-activate ang fire arrow mabilis na pinakawalan papunta sa halimaw. Habang sa kabilang parte naman habang pinapanood ni Dibo, sinasabi nitong hindi umano matatalo ng ating bida ang boss ng walang plano. Kailangan umano nilang tumakbo at tumakas. At makikitang naharangan na naman ng boss ang atakeng pinakawalan ni Palm. Pero bigla namang napansin ng halimaw na tinamaan pala siya ng isa pang atake at nadaplisan siya nito. Naikinagulat na naman ni Dibo, tumagos ang atake niya, wika nito. Si Palm ay nagpakawala ng mga fire arrow. Habang napapasabing ang mga sanga umano ng halimaw ay mabilis sa inaasahan niya. Kaya imposibleng gamitin ang telekinesis para umiwas sa kanila at umatake sa mga puwang ng sabay-sabay. Subalit dahil second circle na si Palm ay kaya na nitong gumamit ng dalawang magic ng sabay. At makikitang may malaking fire arrow mula sa itaas at nakatuon ang depensa ng halimaw sa mga fire arrow na naunang pinakawalan ni Palm. Tinamaan ang halimaw sa sanga nito ay napasigaw ito sa sakit. Si Dibo naman na patuloy nakikipaglaban sa mga mas malilit na tuod ay masaya itong napapabilib sa ating bida. Ang pagtago ng isa pang fire arrow sa naunang fire arrow,
Kahit na gaano kabilas ang halimaw ay hindi nito mahaharang ang dalawang magkasunod na atake na ganon ang pagitan ng oras. Ang isiping kaawa-awa at walang magawa ang Stumpy Boss sa mga atake na yon. Ang taong ito ay mas halimaw pa sa halimaw saad nito. Subalit natigilan si Debo nang makitang nasa likuran na pala ni Palm ang mga mas maliliit na tuod. Papasugod ang mga ito sa ating bida. Binalaan naman ni Debo si Palm na tumingin sa likuran dahil nga may mga tuod na palapit sa kanila. Naiinis ito dahil may iilan siyang nakaligtaan niya halimaw. Pero madali lang tinapos ni Palm ang lahat ng tuod na lumapit sa kanya gamit ang fire arrow at telekinesis. Dismayadong tinanong si Debo, pati ba naman ang malilalit na ito ay di niya kayang iligpit? At makikita talaga natin sa hitsura at mata ng ating bida ang pagkadismaya niya dito. At nakabawi na nga ng lakas ang boss ng mga halimaw sa naunang atake ni Palm, at agad itong nagsagawa ng atake gamit ang isang napakalaking sanga nito at makikitang galit na galit ito sa ating bida. Mabilis naman itong naiwasan ni Palm at sambit nito na kapag nagpabeya siya ng kahit na saglit maaari niya itong ikapahamak. Patuloy lang sa pagwas-iwas ang halimaw sa ating bida, na siya rin naman nitong naiiwasan. Nang biglang nagulat si Palm at nasa harapan niya ang malaking sanga kunti-kunti na lang matatamaan at maaabot na siya nito. At may humawak sa balikat ni Palm tinulak ito pa ibaba, kagagawan pala ito ni Debo upang makabawi sa pagkakamali niya kanina iniligtas niya si Palm, pinutol nito ang sanga ng halimaw na muntik ng damali sa ating bida. Dahil doon nakalapag naman ng maayos si Palm sa lupa. Si Debo naman ay makikitang pawis at halata mong napapagod na, subalit nagsalita ito inis na sinabi nito sa ating bida na bawiin nito ang paninising sinabi kanina dahil sa pagpapabeya nito dahil niligtas niya naman raw ang ating bida. Ngumiti lang si Palm at inactivate ang kanyang fire magic. At sinabihan si Debo ng okay, dahil sa wakas nagkasilbi Karen habang naglalakad paabant kung nasaan ang halimaw at si Debo. Makikita natin ang dalawang determinado at sabik na sabik ipagpatuloy ang paglaban sa halimaw ng magkasama, at sumigaw ng let's go. Hanggang dito na lamang muna ang ating video. Abangan sa susunod na video ang mangyayari sa paglalaban ng Stumpy Boss laban sa ating bida at Debo. Kung kaya ba nila itong talunin o masasawi sila sa loob ng dungeon. Huwag kalimutang i-like, comment, at i-share ang ating video para marami pang mag-enjoy sa ating kwento. At sa mga bago pa lang sa ating channel huwag ring kalimutan mag-subscribe para sa mas kapana-panabik sa yugto ng ating kwento. Maraming salamat sa panunood.